Good day everyone, my name is Trixie Gook and continuation na siya sa report ni Miss Espiritu. So, underachievement in adolescence, where they perform below their potential and measure academic ability. So, there are two types of underachievers. So, first, withdraw underachievers. Passive, submissive, docile, and quiet. They don't participate in class and follow rules without resistance. So, ano sila ang mga tao na masunurin, tahimik, at hindi nakikilahok sa klase. So, ang example sa withdrawn achievers is kundahay si Ana ay may mataas na kaalaman, ngunit hindi siya nakikilahok sa klase at hindi nagpapasya na magtanong kahit hindi niya naunawaan ang aralin. So second is aggressive underachievers, talkative, destructive, and rebellious. So, sila ang mga tao nga madaldal, nakakagulo at mapaghimagsik. So, example, si Maria ay may magandang kakayahan sa akademiko, ngunit lagi siyang nakikipag-away sa guro at kapwa niya estudyante, at hindi siya nagpapasyang gumawa ng takdang aralin. Behavioral and adolescence cognitive growth. They are behavioral tendency which may accompany cognitive growth during adolescence. So there are three types of behavioral. First, egocentrism. Teens think highly of themselves, are sensitive to social acceptance, and feel like they are being watched. They can't lead to self-importance, risk behavior, and strained relationship. So, ang example sa egocentrism, ang isang teenager ay pakiramdam ng lahat ay nakatingin sa kanilang damit. Kaya gumugool sila ng oras sa pagpili ng perpektong damit. So, ang mga teenager manggod is very sensitive na dapat ka nang feel nila ba nga ka nang ginatanaw ilang suot or unsa man dira dapat. So, maglaan dyan na sila ka ng oras na dako para ka nang mabagay sila ha or unsa man ang pagtanaw sa ubang tao. So, second is idealism. Teens imagine perfect situations which can lead to discouragement and conflict when reality doesn't meet an expectation. So, ang example sa idealism, ang isang teenager ay nag-imagine ng isang perpektong mundo na walang mahirap o hindi pagkapantay-pantay at nagiging disillusioned kapag ang realidad ay hindi tumutugon sa kanilang pagtingin. So, next is increased argumentativeness. Teens enjoy learning through group dynamics, debate, and discussion, which can lead to more arguing and expressing their opinions. For example is ang isang teenager ay nakikipagdebate sa mga kaibigan tungkol sa mga isyong panlipunan tulad ng pagbabago ng klima o politika. Implication to adolescents, care, education, and parenting parent. So, activities at home, seeking suggestion on family matter, recognize adolescents' cognitive development. Paunla rin ang mga kasanayan sa mas mataas na pag-iisip. So, example is ka ng mga gawaing bahay, oral
humingi ng mga mungkay sa mga usapang pampamilya. Foster higher thinking skills through activities at home, seeking suggestion of family matter. So example is kanang mga gawaing bahay, humingi ng mga mungkahi mula sa adolescents tungkol sa mga plano sa bakasyon ng pamilya. Allowing more independence on managing allowance, choosing clothes. So paghatag og mga kalayaan sa mga teenager. So kanang pang-manage siya mga allowance o kanang pagpili og kanang mga suoton para sa mga paaralan. So, participatory school activities like projects, field trips, joint research, kanang pag-participate nimo sa schools kanang mga activities ng mga projects. So, need yun nimo siya kanang studyhan or kanang mga field trip, need ka mo join. So, developing reading skills, manage article, internet blog. Senior high school, grade 11 and 12, aims to address the mismatch between academic participation and job skills. John Holland's theory identifies 5 personality types that match with work references. So first is realistic practical task, physical labor, motor coordination. So, ang example sa realistic is si Juan ay may mahusay na paggawa ng mga bagay at gustong maging isang karpentero. So, next is investigative conceptual task, science, technology. For example, sa investigative is si Maria ay may mahilig sa pag-aral ng science. Gusto maging isang siyentipiko sa larangan ng medisina. Third is conventional structured tasks, office jobs, and manual labor. Ang example ni is si Ana ay may mahusay sa pag-organize sa mga dokumento at gusto maging isang secretary. Next is enterprising independence, innovative vision, business autonomy. So, ang example ni is kandahay si Pedro ay may mahilig sa pagninegosyo at gusto magtayo ng sarili niyang kumpanya. So, next is artistic and unstructured task, self-expression. So, for example is si Liza ay may mahilig sa pagpinta at gusto maging isang professional na artist. So, adolescents can develop entrepreneurial skills and show abilities for gainful work including. So, first is self-resilience, working independently without stress. So, for example is si Juan ay nagtatrabaho bilang isang part-time job tendero sa isang convenience store na walang tulong ng iba. So next is money management, responsible spending, avoiding luxuries and harmful substances. So for example is si Maria ay nag-iipon ng pera para sa kanyang kolehiyo sa halip na gumastos sa mga damit at mga gadgets. Next is social responsibility, cooperation, respect for other and superiors. So, for example is si Ana ay tumutulong sa mga kapwa estudyante na nahihirapan sa mga aralin at nagpapakita ng respeto sa mga guro. So, next is mature work orientation, pride in work quality. So for example is si Pedro ay nagpupursige na gawin ang kanyang trabaho ng maayos at may kalidad. So personal responsibility, taking on tasks independently and competitively. So example is si Liza ay nagpapasya na gawin ang proyekto sa paaralan
nang walang tulong ng iba. Positive attitude to work. Viewing work wholesome and beneficial, not a burden. So example is, si Juan ay nag-enjoy sa pagtatrabaho at nakikita niya ang kanyang mga benepisyo ng pagtatrabaho ng maaga. Early in adolescence, ability and attitude towards work, such as taking on part-time jobs. So, self-supporting individuals. For example is, si Juan ay nagtatrabaho bilang isang part-time job na tendero upang matulungan ang kanyang magulang sa gastusin sa kolehiyo. Entrepreneur. For example is, si Maria ay nagtitinda ng handmade na produkto online upang kumita ng pera at matuto ng mga kasanayan sa pagninegosyo. Responsible workers with positive attitude towards gainful work. So, example is, si Ana ay nagtatrabaho bilang isang part-time job na tutor at nag-e-enjoy sa pagtulong sa mga kapwa estudyante na nahihirapan sa mga aralin. This early experience can shape their future career paths and financial independence potential, leading to self-interest in college and beyond. So, there nag-end ako ang topic. So, I hope na may nabalaan and God bless everyone. So, again, my name is Twixie Gook.